Okay guys, for today's video, patuloy natin magdi-discuss ulit ng cash loan. But this time, it's coming from a bank. We also had this reviewed before, but the purpose of this video today is to have it compared with the previously na review nating mga cash loan. And there's one big reason why this loan service or cash loan service is much recommendable versus dito sa mga nauna nating cash loan. Sino ba to? Well, ito si Maribank at ito ang Maribank Credit. At bakit? Bakit siya ang best na utangan versus dito sa mga previously na na-review na natin na tulad ni Bilis, Atome, Salmon, etc. Bakit nga ba? Yan ang pag-usapan natin today. So samahan niyo ako, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na ako knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, yeah. So sabi ko nga na ito ang best option for you. Lalo na kung nagbi-build ka ng credit score. Brief context. So meron tayong dalawang credit score na kilala. Una, nandyan yung produced by the CIC, wherein most of the financial institution, lahat na nagpapautang sa atin, ay nag-a-appear dito. Another one is the TransUnion. Ito naman is more on, parang mga limited na companies, mga member companies lang yung nag-a-upload dito ng credit score kay TransUnion. Ang sistema dito is that most of the banks are using TransUnion than the CIC. Though, they are also required to submit it kay CIC, but kung uutang ka sa bank, most probably, mas titingin ng mga banks dito sa TransUnion na to. So in this case, merong upper hand si Maribank versus sa mga previously na na-discuss nating mga lending service. For one, Maribank is a bank. Even rural bank siya, magre-report yan kay TransUnion. So kung concerned ka sa credit score mo at gusto mong pagandahin yan, baka later on kasi mag-car loan ka, mag-housing loan ka, mag-personal loan ka, etc. sa mga banks, well, for sure titingin tong mga banks na to sa TransUnion na credit report. Thus, pag nakita nila na maganda ang record mo na ni-report ni Maribank, well, dagdag puntos yon sa inyong credit score. Versus kanila Bilis, Atome, na nagre-report lang sila sa CIC. So hindi lahat ng mga legit na financial institution ay member ng TransUnion, thus nagre-report sa kanila. So meron mga ilan dyan na talagang kay CIC lang nagre-report. And in terms of features and interest rate, mas mukhang si Maribank na ang pipiliin mo. Sino ba ang pwede magkaroon ng Maribank credit? Well, magkakaroon ka ng Maribank credit kapag nakapag-build up ka na ng credit history mo with Maribank or C-Bank before. Kailangan syempre dyan, nasa 21 years of age ka na, Filipino citizen ka, and syempre meron kang verified Maribank deposit account. Kung wala pa kayo Maribank account, sasabihin ko sa inyo, gumawa na kayo ng Maribank account nyo. Bakit? Si Maribank lang naman ay nag-o-offer ng 15 times free bank transfer to any bank via InstaPay, 3.5 interest per annum sa inyong savings deposit, and madami po siyang cashback option, lalo na pag ginamit nyo ang Maribank card or ang C-Bank card nyo. So kung wala pa kayo Maribank account, please use my referral code PATQUINTO para makapag-earn din po kayo ng 150 pesos once you deposited 1,000 pesos and let it stay sa inyong Maribank account for 3 days, makakatanggap po kayo ng referral reward na 150 pesos. O diba? Nag-deposit ka lang, may 150 ka pa. So, kung nakagawa na po kayo ng Maribank account nyo, what I suggest is just continue saving to your account. Actually, para magkaroon po rin po kayo ng offer with Maribank, sa tingin ko po and I just believe in this, na nakakatulong din po ang inyong SPayLater, S-Loan na credit history sa kanila. Kasi sister companies po yan, si Money or yung dating C-Money at si Maribank. So for sure, information niyo dito kay Money ay nakikita rin po ni Maribank. Kaya if you build good credit standing with Money or ni C-Bank Money, I'm pretty much sure it will also be carried forward dito kay Maribank Credit. Magkano ba ang interest rate sa Maribank Credit na to? Well, tara tingnan natin. So open natin ang ating Maribank. So kung mapapansin nyo, meron na po akong credit line dito na 30,000 pesos. And itong interest rate po nila, dati nasa 2.99 lang po siya. And then, hindi na po siya tumaas ulit right now, na na-stuck po siya sa 2.5. Hindi po natin alam kung gaano katagal po itong interest rate na mag-i-stay sa 2.5. As of this day, kung naghahanap po kayo ng cash loan at meron kayong access kay Maribank, versus sa mga previously na discuss natin, I'm sure mas okay pong hiraman ngayon si Maribank. For example na lang po, try natin mag-withdraw. Let's say, ito muna, 30,000. Sa 12 months to pay po,
ang monthly installment ko po dito ay 3,250. So, 3,250 times 12, it would give me 39,000 pesos. That's around 9,000 pesos po ang interest. So, kung 9,000 pesos po, divide po natin yan by 30,000, that's 0.3. 12 months to pay po to, so divided by 12. So, ayan po, nasa 2.5% po ang interest po niya. And wala po siyang processing fee. Wave po ang processing fee versus kay Atomy po na merong 1%. At kay Salmo naman po, pag nag-cash advance po kayo, may 99 pesos. Kung i-compare po natin sila kay Bilis na nasa 3.49%, kay Atomy na nasa around 6%, kay Salmo naman po na wala po siyang installment, however, meron po siyang minimum payment and kung in cash mo po yan, ang mga babayaran nyo po dyan ay yung interest na binigay po sa inyo for me which is 9% plus the 99 pesos na service fee or cash advance. Dito pa lang po sa tatlong comparison natin, halatang halata na si Maribank po ang may pinakamagandang interest offer. Mas makakatipid po tayo if dito po tayo manghihiram kay Maribank. At dahil po yan dito sa promotion nila na 2.5% na interest. Pero kahit sabihin po natin wala pong 2.5% na interest at 2.99% na regular interest po nila, comparing dito po sa tatlo, mas okay na okay pa rin po humiram kay Maribank. And again, advantage na po niya na bank po ang hinihiraman natin versus dito sa mga lending institution na previously na na-discuss natin. Isa pa sa kinagandahan feature ni Maribank Credit is that hindi ka limited sa kung ano lang ang pwedeng i-offer ng mga financial institution ng tenure ng loan mo. Diba? Katulad na lang sa Atomy Cash Loan. Ang sabi ko doon na depende sa amount na kunyari 10,000 ng cash loan mo, limited lang yan sa 3 months. Pero pag dinagdagan mo ng 100, magiging available na sa iyo yung longer payment term na 6 months. So nakadepende sa amount na hinihiram mo. Well, dito kay Maribank, minimum lang ng 1,000 pesos. And itong 1,000 pesos na to, pwede mo rin siyang bayaran in 3, 6, and 12 months to pay. So minimum lang ng 1,000 pesos for you to load kay Maribank, but you can enjoy the longer payment terms if ever na gustuhin nyo na 12 months to pay ang inyong 1,000 pesos. For me, I'm not recommending that because for a 1,000 pesos loan lang, papatagalin mo siya ng 12 months, magkano na po ang interest din nun? So sabi ko nga po, the longer na pinapatagal nyo po ang utang nyo, the higher the interest na ma-charge po sa inyo. But the shorter na binayaran mo ang utang mo, mas mababa po ang interest syempre na babayaran natin. Kaya kung ako po sa inyo, kung meron po kayong access sa Maribank Credit, this is one of your best option na mahihiraman ng pera. But syempre, kung wala naman, you can go for this lending institution na available sa inyo. For our question of the day, sa tingin nyo po, bakit yung mga malalaking banks like the BDO, BPI, yung malalaking banks na yan, kapag nagka-cash loan tayo sa kanila, personal loan, ang dami pong requirements, ang hirap pong mag-apply. Pero bakit dito kay Maribank, you just need a verified Maribank account and build a credit score or build a credit history, madali naman tayo makautang sa kanila. Ano po sa tingin nyo yung reason bakit pag malalaking bank, ang hirap umutang, ang daming requirements, whereas kapag mga rural bank or online banks na katulad ni Maribank, hindi naman ganun kahigpit. Ano po sa tingin nyo yung reason? Let me know sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. At syempre, magto 200,000 subscribers na po tayo, magkakaroon po tayo ng another giveaway which is cellphone and cash giveaway. So meron pong mananalo dyan ng cellphone giveaway and 10,000 pesos worth of cash once we reach the 200,000 subscriber milestone. Ano bang kailangan nyo? Siyempre, kailangan nyo lang naman na nakasubscribe na kayo dito sa aking channel and answer the question of the day na makikita sa bawat video natin. From there, once we reach the 200k subscribers, mag-random pick po tayo ng mananalo ng either cellphone or 10,000 pesos in cash. So ano pang hinihintay nyo? Comment na po sa comment section sa baba. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Jelay Hizon at Jelay Hizon 3754. Ang sabi po niya, shoutout po from Tumana, Marikina. Yes, need ng reward pero di naman dapat gumastos ng malaki. More on gamit sa bahay ang binibili ko, happy na me. Galing niyo po talagang magpaliwanag. Wow, thank you po Miss Jelay. Kay Jelay Hizon na taga Tumana, Marikina, shoutout po sa inyo and sa lahat po ng mga kababayan ko dito sa Marikina, especially dyan sa may Tumana, shoutout po sa inyo. And thank you so much po sa panonood at pagsuporta sa aking mga videos. Maraming salamat. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa bilang subscribe para maka-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!